tahimik, walang gustong tumayo, samantalang yung mga men in ranks na I'm warning already, the leadership, na yung men in ranks, baka sila yung kumalas eh. Baka ganun ang mangyari. And you will have an armed forces na it's an empty bag, it's a collapsing bag, wala yung mga sundalo, yung sundalo nandun sa taong bayan. That's why ang warning ko, AFP and PNP for that matter, you lead the men kung saan yung tama. Hindi yung, okay, merong Marcos, pro-Marcos, merong pro-Duterte, magpatayan kayo. Hindi ganon. You lead the men kung saan ang tama, which is, you serve and protect the Filipino people. You make sure na yung sinasabi niyong uphold the Constitution, talagang nangyayari. Kaso hindi, uphold the Constitution, lip service ang dating. Lip service galit na yung tao no? Kami, nakakausap namin yung mga tao, kaya nararamdaman namin yung mga ano ng tao. So, ang ano namin, nakikita namin yung sa armed forces, sa PNP, nabe-brainwash kayo At may mga bawal, may policy statement na wag lalahok, wag mong ganon. Fine, that's okay. Yun yung policy, ganon naman ang kalakaran sa AFP at sa PNP. Pero yung gagawa na kayo at magiging instrumento kayo sa mali na sistema, sa violative of the Constitution na aktibidades, mali na yon. Suppressing the people is not the doing of a soldier or a policeman. Yung titirgasin mo yung tao, pupukpukin mo, bambabuhin mo, walang ginagawa yung tao, guys, sa KOJC, pineper spray, sinipa, subdued na yung tao sisipain pa. Hindi tama yun. And yung nakikita natin na ninanakawan na tayo, walang explanation sa ginto, walang explanation sa mga Maharlika Fund, yung PhilHealth na yan, binibira ninyo yung narrative na si Inday Sara 125 million pero yung billion sa iba, may mali. Double standard. Ginagamit yung batas para isuppress yung mga pro-Duterte. Actually, hindi ko na tatawagin pro-Duterte pro-Filipino people na mga vlogger. Pro-Filipino people na sinasabi lang nila, inaalerto lang nila, ginigising lang nila ang mga kababayan natin. So, ang laki ng mali, mga kabagang Ewan ko bakit iba yung paniniwala ninyo. Tapos ang dating, kami pa yung destabilizer. I beg to disagree Kasi ang destabilizer, yung gobyerno mismo. Hindi mangyayari ito na sitwasyon natin ngayon na to the brink of exploding, na magkaroon ng people power that might lead to a revolution, either a bloody one or a peaceful one. I hope it's peaceful, or a civil war, or kaya secession, hihiwalay ang Mindanao. Kasi kung determinado yung tao, galit yung tao, at ang paniniwala ng tao, wala na silang tatakbuhan, wala na silang aasahan sa AFP, sa PNP, sa judiciary, sa legislation, sa Congress, Senate, sa executive, wala silang tatakbuhan, ang tao tatakbo sa sarili nila. Sila mag-unite, which is happening now, magbuklod-buklod, and they will declare yung tinatawag na revolusyon.